Isang dugyot na alay ang pinalabas at pinahiya ng manager sa loob ng bangko. Kaya lumuhod siya nang malaman ang pagkatao nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Have a nice day, madam. Magalang na wika ni Sheila sa isang magandang babae. Thank you. Pasalamat na babae at umalis na. Sumunod ang isang binata at nakangiting hinarap ito ni Sheila. Yes sir, what can I help you? Nakangiting wika ni Sheila sa kliyente. Nagsimula na ang lalaki na magsalita at tinulungan naman siya ni Sheila sa kanyang problema sa ATM. Nagtatrabaho si Sheila sa isang sikat na bangko sa bansa at ang dalaga ay isang consultant. Sobrang abala ang lahat sa araw na yon. Kahit napagod na ay pinanatili ni Sheila na nakangiti at hindi pinahalata ang pagod. Sanay na si Sheila sa kanyang trabaho at matagal-tagal na din siya sa bangkong pinagtatrabahuan bilang consultant, kung kaya hindi na bago sa kanya ang mga nangyayari sa araw-araw. Madalas pa nga ay mas madami ang mga tao sa bangkong iyon. At anuman ang dami ng tao, ay alis na si Sheila sa bawat taong naroon sa loob ng bangkong iyon. Magiliw na ngumingiti ang dalaga sa mga kliyente nila. Grabe, ang daming tao ngayon. Grabe, ang dami ng tao ngayon. Tila ba pagod na wika ng kaharap na kliyente ni Sheila. Sanay na po kami dyan. Ano pong maitutulong ko? Magiliw na wika ni Sheila. Agad na inasikaso ng dalaga ang kliyenteng iyon. At pagtapos ay napainat na lamang sa ngawit. Si Sheila ay isa sa mga masipag na empleyado sa bangkong iyon. Kaya hindi katakataka na maalam na si Sheila sa mga bagay-bagay sa bangko. Habang abala si Sheila sa pag-aasikaso ng mga kliyente, ay napukaw ng isang matanda ang kanyang atensyon. Matanda ito at madumi pa ang suot. Tinitigan lamang ni Sheila ang matanda at kahit na may inaasikaso ng mga kliyente ay patingin-tingin pa din ito sa matanda. Hindi lubos maisip ni Sheila kung paanong pinayagan ito makapasok sa sikat na bangko, kaya nagtaka na ang dalaga. Agad na tumayo sa kinauupuan ng dalaga at tinitigan ng matanda. Napansin ni Sheila na tila ba kakaiba ang ikinikilos ng matanda. Labis ang taka ni Sheila kung bakit may pulubing nakapasok sa bangko. Sinipat pa ng dalaga ang bawat anggulo ng matanda at hindi maiwasan na hindi makaisip ng mga posibilidad ng pagkatao ng matanda. Agad na binalot ng takot si Sheila sa pag-iisip na baka scammer o magnanakaw ang lalaki. At maaaring modus lamang nito ang pagpapanggap bilang pulubi. Nang magkaroon ng tiempo si Sheila, ay umalis ito sa pwesto. Pinanood ni Sheila ang kilos ng matanda hanggang sa nakita ng dalaga na naglabas ang matanda ng isang ATM card. Kita ni Sheila ang pag-aalinlangan sa mukha ng matanda na tila ba kaduda-duda na ang kilos nito at hindi alam ang PIN ng ATM card. Kaya agad na lumapit doon si Sheila upang alukin ng tulong. Hello po sir, may maitutulong po ba ako sa inyo? Pansin ko po kasi na parang hindi po kayo mapakali. May problema po ba? Magalang na wika ni Sheila. Kahit sa puso niya ay tila ba naghihinala na siya sa matandang lalaki. Nag-aalinlangan naman na tumingin sa kanyang matanda bago ito sumagot. Naku, wag na. Kaya ko pa naman. Matanda na ako pero malakas pa ako. Pagtanggi ng matandang lalaki, tsaka muling inilagay ang PIN ng ATM card pero mali pa din. Naging aligagana ang matanda dahil mali pa din ang PIN na kanyang inilagay. Sir, tulungan na po kita. Kanina ka pa po dyan. Alam mo po ba talaga yung PIN ng inyong ATM card?
Diretsang tanong ni Sheila sa matanda. Huwag kang maingay, Ineng. Paano ako matatapos kung ang ingay-ingay mo? Tila ba iritang wika ng matanda kay Sheila. Doon na naisip ni Sheila na baka magnanakaw ang matandang lalaki, kung kaya't agad na naisip ni Sheila na kunin ang ATM ng matandang lalaki. Panigurado magnanakaw ka. Hindi mo alam ang pin ng iyong ATM. At kanina pa kahina-hinala ang iyong mga kilos. Lakas loob na wika ni Sheila. Aba, akin ang ATM na ito. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Pangangatwiran ng matandang lalaki at nagpatuloy sa ginagawa. Hindi na nakatiis si Sheila at nagsalita. Amin na yung ATM mo. Hindi siguro sa'yo yan kasi hindi mo alam ang pin. Ipapahuli kita. Sigaw na wika ni Sheila at kinuha ang ATM card sa matandang lalaki. Nagpumilit naman ang matandang lalaki na kunin ang kanyang ATM. Ngunit inalayo iyon ni Sheila sa matanda. Ineng, amin na yung ATM ko. Ibalik mo yan, kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Umiiyak na wika ng matandang lalaki at nagpupumilit na kinuha ang ATM sa dalaga. Subalit sa puntong iyon ay hindi papatalo si Sheila. Sa isipan talaga ni Sheila ay kailangan niyang gawin ang bagay na iyon dahil parte iyon ng kanyang trabaho. Guard! Palabasin niyo ang pulubing ito. Sigaw ni Sheila at lumayo sa matanda na nagpupumilit na bawiin ang kanyang ATM. Ibalik mong ATM ko! Akin yan! Kailangan ko yan para mailigtas ang pamilya ko. Pagmamakaawang iyak ng matanda. Subalit hindi ito pinakinggan ni Sheila. Baliw! Kaladkar niya yan palabas. Pag nanakaw ka. Hindi na uso ang modus ngayon. Tura ni Sheila, saka pinakaladkad palabas ang matandang pulubi. Iyak nang iyak ang matanda habang kinakaladkad ito palabas at nagmamakaawa pa din na ibalik ang kanyang ATM. Nakaagaw ng pansin ang pangyayaring iyon sa ibang mga kliyente. Subalit pinakalma lang ang mga ito ng management. Samantalang si Sheila naman ay itinabi ang ATM sa kanyang bag at bumalik sa kanyang trabaho. Kinagabihan ay nakita ni Sheila ang ATM card at doon ay naisipan ng dalaga na tingnan kung magkano ang laman ng ATM. Noong una ay nais lamang malaman ni Sheila kung totoong may laman ng ATM. Ngunit nang makita niya ang laman nito, ay tila ba nawala na si Sheila sa kanyang sarili. Grabe, ang laki naman ito. Manghangwika ni Sheila at labis ang gulat sa kanyang nalaman. Nag-isip agad si Sheila kung kukunin ba ang pera o hindi. Ngunit dahil ambisyosa si Sheila ay kinuha niya ang pera. Nag-withdraw at inilagay sa kanyang bank account. Ni hindi man lang niya inisip kung para saan ba ang perang yon at kung mahalaga kung saan ito gagamitin. Kahit na alam ni Sheila na hindi naman sa kanya ang pera, ay kinuha niya pa rin ito at inilipat sa sariling bank account kahit na alam niyang mali ang kanyang ginawa. Hindi na inisip ni Sheila kung bakit ganoon kalaki ang pera at kung bakit ganoon na lamang ang iyak ng matandang pulubi, maibalik lang ang ATM. Naging sakim sa pera si Sheila at nasilaw sa malaking halaga na kanyang nakuha mula sa ATM ng matanda. Labis ang tuwa ni Sheila dahil sa laki ng perang nakuha na hindi naman sa kanya. Tuwang-tuwa siya at nag-umpisa ng lustayan ng pera sa pansariling kagustuhan lamang. Kinabukasan ay naghanda na si Sheila at pumasok sa kanyang trabaho bilang consultant. Fresh na fresh si Sheila at tila ba kay ganda ng kanyang araw. Ngunit ilang sandali lamang ay dumating ang matandang lalaki kahapon. Tulad kahapon ay gusot pa din ang suot nito at ang dumi-dumi pa talagang pinandirihan ng mga tao. Pakiusap, papasukin niyo ako. Kailangan kong kuhain yung ATM ko. Iyon lang ang paraan para mailigtas ko ang aking pamilya. Nakikiusap ako.
Hindi naman ako manggugulo. Gusto ko lang mabawi ang pagmamay-ari ko. Umiiyak na pagmamakaawa ng matandang lalaki sa guard. Hindi naman ito pinapasok dahil sa nangyari kahapon. Nandidiri din dito ang ilang kliyente, kung kaya't hindi ito nakapasok sa loob ng sikat na bangko. Isinawalang bahala na lamang ni Sheila na nakita ang matandang lalaki. Ngunit nakita ni Sheila na hindi pa din umaalis ang matanda, kaya agad na lumabas ang dalaga upang ibalik niya ang ATM na wala ng laman. "Heto ng ATM mo. Maaari ka nang umalis," wika ni Sheila at pinanood lamang ang matandang lalaki. Napansin ng matanda, ngunit nang tignan na nito kung magkano ang laman ng ATM, ay wala na itong laman. Napaiyak na lang ang matanda nang mapagtanto na wala ng laman ang bank account niya at umiiyak na tumingin kay Sheila. Masama itong tumingin habang umiiyak dahil sa nangyari. "Dahil sa iyong ginawa, magsisisi ka. Mabilis lang ang karma. At kahit hindi ka umamin sa iyong nagawa, may Diyos sa itaas na nakakaalam. Pagdating ng panahon, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa iyong kapwa." Umiiyak na wika ng matanda na tila ba may pagbabanta sa kanyang mga salita. Nanlaki naman ang mga mata ni Sheila dahil tila ba may laman ang mga tinuran ng matandang lalaking pulubi. Hindi na lamang pinansin ni Sheila ang sinabi ng matanda at nagpatuloy sa kanyang ambisyon. Bumalik ito sa kanyang pwesto at nagpatuloy sa kanyang pagtatrabaho na tila ba walang nagawang masama. "Psst! Carla! Tara sa labas, libre ka ta!" Pag-aya ni Sheila sa katrabaho. "Uy, totoo ba yan? Go ako dyan, basta libre ha!" Masayang turan ng babae kay Sheila. Sumama ito kay Sheila sa isang restaurant nang matapos ang kanilang trabaho. Sinulit ni Sheila ang bawat sandali na merong laman ng kanyang bank account. Hindi nito inisip kung ano bang importante na dapat bilhin. "Ano, nagustuhan mo ba? Ang sarap ng mga dish nila, no?" wika ni Sheila at tila ba sobrang sayang nararamdaman. Pakiramdam ni Sheila ay sobra na ang yaman niya at hindi na inisip ang ginawang kasamaan sa kanyang kapwa. "Oo nga sobrang sarap. Tapos nabusog pa ako. Grabe, kaso ang mahal ng bayad ah." Masayang wika ng babae at tumingin kay Sheila na may ngiti sa mga mata. "Hayaan mo na ang gasto, sisiw lang yan sa akin. Kung gusto mo pang kumain, sabihin mo lang ako. Ako naman magbabayad eh. No worries." Pagmamayabang ni Sheila. "Nakakapagtaka lang. Hindi pa naman natin sahod, bakit na libre ka? Tapos sa mamahaling restaurant pa." Manghang wika ni Carla na nagtataka na din sa laki ng pera na meron ng kaibigan. "May ipon kasi ako. Ano, game ka? Shopping tayo." Pagsisinungaling ni Sheila sa kaibigan at inalok pa ito na mamili ng mga luxury na gamit. "Tara, libre yan wika ni Carla at walang kaalam-alam na ang ginagastos ng kaibigan ay mula sa maling paraan. Nagtungo na nga sa mall ang dalawa at bumili ng mga bagay na hindi nila nabibili noon. Habang namamasyal ay may isang pulubi ang lumapit kina Sheila. "Ate, pahingi po ng konting pagkain o kaya naman po barya." Paghingi ng bata sa dalaga. Ngunit mataray itong tiningnan ni Sheila. "Hoy, kayong mga bata kayo, magtrabaho kayo para makabili kayo ng pagkain nyo. Mga bwisit, ang babaho nyo." Galit na wika ni Sheila at mabilis na kumuha ng pabango tsaka nilagpasan ng mga pulubi. Napailing naman ang mga taong nakakita sa ginawa ni Sheila. Maging ang kaibigan nitong si Carla ay hindi din natuwa sa ikinilos kanina ng dalaga. "Grabe ka naman, girl. Okay lang sana kahit hindi mo na binigyan yung mga bata. Pero nilait mo pa sila. Grabe ka na, hindi na kita carry. Maiwan na kita ah."
Nagmamadaling wika ni Carla at iniwan si Sheila. As if naman kailangan kita. Go, umalis ka na. Linta. Mataray na wika ni Sheila sa kaibigan at umirap pa. Pagka-uwi ay sayang-saya si Sheila at kung ano-ano pang in-order sa online shopping. Kinabukasan ay bumalik sa trabaho si Sheila at nag-file ng leave for 1 week at pinayagan naman ito ng management. Agad na bumiyahe si Sheila sa Boracay para mag-relax at umasta na tila ba isang celebrity sa mga staff na naroon. Pahingi nga ng menu ninyo. Pakibilisan na, nagugutom na ako. Mataray na wika ni Sheila at kunot noon naman itong tiningnan ng mga staff doon. Pinagtitinginan si Sheila ng mga naroon at pinag-uusapan. Di ba yan si Sheila? Yung isang consultant sa isang sikat na bangko? Grabe, akala ko mabait siya. Masama pala ugali. Wika ng isa sa mga staff at plastic na humarap kay Sheila. Tuluyan ang nagbago si Sheila at naging mapagmalaki na. Ginastos ni Sheila ang perang hindi sa kanya para sa sariling kasiyahan. Hanggang sa nakita na lamang ni Sheila na naubos na ang pera na hindi naman niya pagmamayari. Bumalik na sa kanyang tahanan si Sheila at saka na lamang naalala ang kanyang mahal na ama. Napatingin si Sheila sa mga bagay na nabili saka ngumiti. Ayos lang, nabili ko naman lahat ng luho ko. Tsaka at least napasaya ko si Carla at nabilhan ko si Papa ng mga bago niyang damit. Panigurado, masaya na yon. Buti nga sa akin napunta ang perang yon. Kesa naman sa pulubing matandang yon. Halata naman na acting lang niya yon eh. Wika ni Sheila sa sarili at tahimik na naupo sa kanyang kamang bagong bili. Kahit na iniisip ni Sheila na napasaya ang kaibigan ngayon, ay tila ba nagbago na ang tingin sa kanya ni Carla dahil sa inasta nito. Kinabukasan ay nagtungo si Sheila sa kanyang ama, tsaka nito ibinigay ang kanyang binili para sa ama. Papa, regalo ko po sa'yo. Wika ni Sheila sa ama, tsaka ibinigay ang iba't ibang paper bag na may laman na iba't ibang mamahaling gamit. Kunot noo lamang na tumingin sa kanyang ama tsaka nagturan. Grabe naman anak, ang mamahal naman ng mga ito. Saan ka nakakuha ng perang pinangbili dito? Sana itinabi mo na lang at ginamit sa mas mahalagang pangangailangan mo. Wika ni Albino sa anak at seryosong tumingin doon. Napairap naman sa hangin si Sheila tsaka mataray na nagsalita sa ama. Huwag mo na akong tanungin pa kung saan yan galing. Ang mahalaga ay may bago kang isusuot. Bagay na bagay yan sa'yo, Papa, oh. Magiliw na wika ni Sheila sa ama at hindi na naisip na tila ba balagbag ang naging sagot niya sa kanyang ama. Tahimik lamang ang lalaki dahil pakiramdam niya ay maitinatago ang anak niya sa kanya. Uubo-ubong nagsalita ang ama ni Sheila na si Albino. Alam mo naman anak na hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo, hindi ba? Tsaka hindi ko tatanggapin ang regalong yan. Lalo na't alam ko na pinaghirapan mo yan. Ibenta mo na lang at itabi mo ang pera. Para naman kahit papaano ay maiipon ka. Panimula ng ama ni Sheila at ibinalik ang regalo sa anak. Buntong hininga na sumagot naman si Sheila. Alam ko na po yun, Papa. Ayaw mo po ba talaga ng mga to? Ayos lang naman sa akin na ibinili kita nito. Wika ni Sheila at niyakap ang ama. Hindi sumagot ang lalaki sa anak at napaisip na lamang. Sige na. Ibenta mo na lamang yan. At idagdag sa panggastos mo. Wika ni Albino at umubo pa. Pa, parang nung isang linggo pang ubo mo ah. Tsaka namumutla ka, nagpa-check up ka na po ba? Gusto mo po samahan kita sa doktor para magpakonsulta? Alalang wika ni Sheila sa ama. Kahit na ganun man ang naging isipan ni Sheila sa perang nakuha, ay mahal nito ang ama.
Kaya lahat na gagawin niya para lamang mapasaya ito dahil ang lalaki na lamang ang kanyang pamilya. Nagpakonsulta na ako nung nakaraan. Ayos naman daw ang resulta. Kailangan ko lang siguro na magpahinga at mag-ehersisyo. Wika ng lalaki. Sigurado ka pa ha? Basta kapag may problema, sabihan mo po ako kaagad. Malambing na wika ni Sheila. Bata pa lamang si Sheila ay ang ama na nito ang nagtaguyod sa kanya. Dahil ang kanyang ina ay namatay nang ipinanganak siya. Wala naman na siyang ibang kapamilya dahil hindi niya kasundo ang mga ito. May ambisyon sa buhay si Sheila. Ngunit ang mga kamag-anak ay tila ba galit sa kanya. Sa laki ng kanyang pangarap sa buhay, kaya minabuti na lamang ni Sheila na sila na lamang ng kanyang ama ang magkasama. Samantalang ang lalaki naman, totoong pinalaki ni Albino ang anak na si Sheila na puno ng pangaral at paalala ng buhay na nais ni Albino na maging mabuti at mapagkumbaba ang anak sa kabila ng paghihirap na kanilang naranasan. Laging bili ni Albino sa anak na huwag man lalamang sa kapwa at ngayon ay tila ba nalimot iyon ng dalaga. Tahimik lamang si Sheila at naaalala ang mga pangaral ng ama. Ngayon ay na-realize na ni Sheila na nagkamali siya. Ngunit pilit niyang inaalis ang pangamba sa puso. Iniisip na lamang ni Sheila na limutin ang nagawa at magtuon na lamang ng kanyang ambisyon. Total naman ay wala na din ang pera. Matapos ang araw na yon ay pumasok si Sheila na tila ba may pangamba sa puso at parati na lamang aligaga sa kanyang paligid. Nilayuan naman na siya ng mga kaibigan dahil napansin nito ang pagbabago ni Sheila. Nakita na nga ng mga katrabaho ni Sheila ang biglaan nitong pagbabago at tila ba naging sakim ito at makasarili. Naging mainitan pa ang ulo ng dalaga na talaga namang kinakainisan ng kanyang mga katrabaho. Isang linggo matapos ang nangyari ay hindi pa nakita ni Sheila ang matandang lalaki. Kaya't napanatag ang kanyang puso at kinalimutan na lamang ang mga maling nagawa. Inaliw ni Sheila ang sarili sa mga bagay na kanyang nakuha mula sa perang hindi naman niya pagmamayari. Nagpakasasa si Sheila at nilimot na ang sinabi ng matanda. Sinubukan ni Sheila na maging normal at ibalik ang dating saya sa kanyang buhay. Uy, Carla, galit ka pa din ba sa akin? Malungkot na tura ni Sheila sa kaibigan. Ay girl, sinong hindi magagalit sa'yo? Sabihan mo ba naman ako ng linta? Tapos ang sungit-sungit mo, ano bang nangyayari sa'yo? Tsaka pansin ko lately, aligaga ka na parang may tinataguan. Ayos ka lang ba? Tura ng kaibigan ni Sheila sa kanya. Pilit nang umiti si Sheila sa kaibigan at saka nagturan. Oo naman, ayos lang ako. This few days kasi, feeling ko may sumusunod sa akin. Siguro gawa na din ang puro mamahalin ng daladala ko kaya natatakot ako. Tsaka dun sa matanda, naalala mo ba yun? Litanya ni Sheila sa kaibigan. Oo naman, naaalala ko pa yung pulubing nagmakaawa sa'yo. Bakit? What's wrong with him? Binalikan ka ba? Concern na tanong ni Carla sa kaibigan. Hindi naman. Natatakot lang ako sa sinabi niya. Ang creepy kasi. Palusot ni Sheila sa kaibigan tsaka ngumiti. Nako, wala ka namang dapat ikatakot. Kasi ginawa mo lang ang trabaho mo. Pwera na lang kung may ginawa ka talaga. Seryosong wika ni Carla. At sa puntong iyon ay natahimik na si Sheila. Nanlamig ang kanyang mga kamay at bigla na lamang siyang nawala ng malay. Nagising na lamang si Sheila sa paypay ng kanyang mga katrabaho. Anong nangyari? Takang tanong ni Sheila siya umupo. Nag-collapse ka, Sheila. Kumain ka na ba? Tanong ni Carla sa kaibigan. Doon na napagtanto ni Sheila na nalimot na pala niyang kumain. Hindi pa. Mahinang sagot ni Sheila tsaka tumayo.
Sinamahan naman ito ni Carla at sinabayan na kumain. Habang kumakain ay nagkakwentuhan ang dalawa. Nga pala, kamusta si Tito? Nakita ko siya nung nakaraan sa ospital nung samahan ko si Mama na magpa-check up. Pansin ko lumalala ng ubo niya. Napa-check up mo na ba siya? Usisa ni Carla sa kaibigan. Naaalala naman ni Sheila na magkasama ang ama at tulad ng kaibigan ay ganun din ang napunan nito. Pansin ko nga din yun eh. Pero sabi niya nagpa-check up naman daw siya at ayos naman daw. Wika ni Sheila at inisip ang ama. Heto pa girl, balita ko na nakawan daw ang bangko ng malaking pera. Pero hindi sinabi kung legit pa o fake news. Nakakatakot ano? Para sa ngalan ng salapi kahit dignidad ibinibenta. Buti nakakatulog pa yung mga ganong tao. Walang prenong wika ni Carla. Agad na natahimik si Sheila at hindi nakakibo sa mga sinambit ng kaibigan. Sa puntong iyon, unti-unti nang kinabahan si Sheila at tila ba hinahabol siya ng kanyang nagawang mali sa kapwa. Simula ng araw na yon, ay inisip na lamang ni Sheila na isang panaginip lamang ang nangyari sa kanya noong mga nakaraang araw. Isang gabi, naghahanda na si Sheila sa pagtulong nang bigla na lamang tumawag ang numero ng kanyang ama. Agad na sinagot iyon ni Sheila at laking gulat na ibang boses na tumawag sa kanya at hindi ang ama. Hello, ikaw po ba si Sheila, ang anak ni Albino? Tanong ng isang boses mula sa kabilang linya. Agad na binalot ng kaba ang puso ni Sheila dahil ibang tao ang may hawak ng telepono ng kanyang ama. At hindi niya alam bakit bigla na lamang siya nakaramdam ng kaba. Ako nga po, bakit po may nangyari po ba sa papa ko? Sino ka po? Bakit ikaw yung may hawak ng cellphone ng papa ko? Naluluhang tanong ni Sheila at sa puntong iyon ay labis-labis na ang kanyang kabang nadarama. Hindi pa man alam ni Sheila kung bakit ibang may hawak ng telepono ng ama ay tila ba naramdaman niya na may kakaiba. Naaksidente po ang ama ninyo at nandito po siya ngayon sa ospital at nag-aagaw buhay. Mas mabuti pong magtungo ka na po ngayon sa ospital upang maasikaso siya. Wika ng isang boses. Muntik nang mabitawan ni Sheila ang cellphone dahil sa hindi inaasahang narinig. Pakiramdam ni Sheila ay dumating na ang kanyang karma sa nagawang mali. Hindi na nag-alinlangan pa si Sheila at nagtungo na sa ospital address na ipinadala ng tumawag sa kanya. Nagmamadali si Sheila at halos hindi na alam ang gagawin. Saan po si Albino Morales? Aligagang tanong ni Sheila at patuloy ang luhang bumabagsak sa kanyang mga mata. Nasa emergency room pa po siya, pakihintay na lang po, tsaka pakisagutan ng information ng pasyente. Wika ng nurse kay Sheila. Agad na napaupo si Sheila at nangangatog. Labis ang kabang nararamdaman niya sa puntong iyon. Sinagutan niya ang information at kahit na nanginginig ang katawan ay pinipilit ni Sheila na maging malakas. Narinig din ni Sheila ang mga usap-usapan ng mga nurse na malala ang damage ng aksidente sa kanyang ama at nag-aagaw buhay ito. Ilang sandali lamang ay lumabas na ang doktor. Dok, kumusta po si Papa? Umiiyak na tanong ni Sheila sa doktor. Napailing naman ang doktor. Senyales na tila ba isang masamang balita ang sasambitin nito. I am sorry to tell you, pero wala na po ang inyong ama. Nakikiramay po kami sa inyo. Wika ng doktor at sa puntong iyon ay tila ba bumagsak ang mundo ni Sheila. Matapos noon ay napaluhan na lamang si Sheila at nagtungo sa morgue upang masilayan ang mahal na ama. Sorry po, Papa. Hindi ko alam bakit ganitong nangyari. Bakit? Bakit ikaw pa? Dapat ako na lang kasi. Ako naman ang may kasalanan. Umiyak na wika ni Sheila at napayakap sa malamig na katawan ng kanyang ama na wala ng buhay. Iyak na iyak si Sheila dahil sa mga nangyari.
Muling bumalik sa isipan niya ang sinabi ng matanda at labis ang pagsisisi ni Sheila. Ngunit huli na ang lahat para magsisi si Sheila. Wala na ang mahal niyang ama na nag-iisa niyang pamilya. Magsisi man siya, hindi na nun maibabalik pa ang natapos na pangyayari. Umuwi si Sheila at ibinenta ang mga bagay na nakuha mula sa ninakaw na pera ng matandang pulube at ginamit niya iyon upang mabayaran ang hospital bill ng ama at pinanggastos sa pagpapalibing sa kanyang ama. Hindi matanggap ni Sheila ang mga naganap, kung kaya't labis ang puot na nadarama niya sa kanyang sarili at nagsisisi. Paglipas ng ilang linggo, ay tuluyan nang nailibing ang kanyang ama. At hanggang sa ngayon ay nagluluksa pa din si Sheila sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na ama. Hanggang isang gabi, tulalang naglalakad si Sheila galing sa kanyang trabaho. Pauwi na ng kanyang tahanan ay may nakita siyang matandang lalaki sa gilid ng kalsada. Tulad ng una niya itong nakita, ay ganun pa din ang suot nito. Gusot ang damit at sobrang dumi. Lumapit doon si Sheila at lumuhod sa matanda. Kahit nung una ay nag-aalinlangan pa siya napitan nito dahil sa kahihiyan na nadarama. Naaalala mo pa po ba ako? Patawarin niyo po ako sa nagawa ko sa inyo. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yan pero sana'y mapatawad mo ko. Umiiyak sa paghingi ng tawad ni Sheila sa matanda. Walang emosyon siyang tinignan na matandang lalaking pulubi. Pakiramdam ni Sheila ay iyon lamang ang paraan para gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa pagkawala ng ama. Sa isipan ni Sheila ay iyon ang karma niya. Kaya nais niyang humingi ng tawad sa matanda upang mabawasan ang bigat na kanyang daladala sa kanyang damdamin. Seryosong tumingin ang matanda kay Sheila, tsaka nagturan. May namatay ka na bang mahal mo sa buhay? Litanya ng matandang lalaki, tsaka tinitigan si Sheila na hindi makapaniwala sa naging sagot sa kanya ng matandang pulubi. Takang sumagot si Sheila sa matanda at naguunahan na bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ko po talaga sinasadya yun. Wala nang ama ko dahil sa aking nagawa sa'yo. Naaalala kong sinabi mo. Kaya humihingi ako ng tawad sa aking nagawa sa'yo. Pakiusap. Patawarin mo ako. Nang sa ganun ay mapawi ng guilt ko sa aking puso. Umiiyak na wika ni Sheila. At sa labis na gulat niya ay muling sinambit ng matanda. Alam mo ba na ang perang laman ng ATM na kinuha mo ang sanang makapagliligtas ng buhay ng aking pamilyang na aksidente? At ako lamang ang tanging nakaligtas. Pero kinuha mo yon. Kaya wala ng pamilya ko. Wika ng matanda na labis namang ikinabigat ng puso ni Sheila. Dahil ang nangyari sa matanda at nararanasan nitong sakit, ay nararamdaman niya na nang mawala din ang kanyang ama. Humihingi po ako ng tawad sa aking nagawa at labis ko yung pinagsisisihan. Alam ko na ngayon ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay at labis akong nagsisisi sa aking nagawa sa'yo. Nilamon ako ng ambisyon at nasilaw ako sa malaking halaga ng pera. Labis po akong humihingi ng tawad. Pakiusap, patawarin mo ko. Ayoko nang mabuhay na puno ng pagsisisi. Paghingi ni Sheila ng tawad sa matandang lalaki at paulit-ulit na humingi ng dispensa sa mga nangyari. Agad naman na nagturan ng matandang lalaki. Sa totoo lamang, hindi ako isang pulubi o isang matandang lalaki na mabaho at gusot-gusot ang damit. Ako ang nagmamay-ari ng iyong bangkong pinagtatrabahuan. Panimula ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Sheila sa sinabi at pinagtapat ng matanda. Pero bakit ganyan po ang suot ninyo?
Tsaka bakit nandito kayo sa lansangan? Nagtatakang tanong ni Sheila at hindi makapaniwala sa mga sinambit ng matanda. Nagpanggap ako bilang isang matandang lalaki na gusot ng damit at mabaho para itest ang honesty at integrity ng mga empleyado ko. Lalo na sa katulad mo na humaharap sa mga kliyente. At alam mo ba na ang perang kinuha mo ay ibibigay ko sana sa iyong ama na lumapit sa akin upang humingi ng tulong sa kanyang pagpapagamot sa kanyang malubhang sakit. Pero wala na, Sheila. Kinuha mo ang dapat na gagamitin ng iyong ama. Iwinaldas mo sa iyong luho ang perang makakatulong sana upang maisalbang buhay ng iyong mahal na ama. I am very disappointed at you, Sheila. Pero sana ngayon na nangyari sa iyo to. Ang pagkawala sana ng iyong ama ay maging silbing aral sa iyo. Magsisi ka man ay huli na ang lahat. At alam kong babaunin mo yan hanggang sa iyong pagtanda. Sana'y natuto ka na sa iyong pagkakamali. Wika ng matandang lalaki at saka umalis. Naiwan si Sheila na umiiyak at hindi makapaniwala sa kanyang mga natuklasan at tinuran sa kanya ng matanda. Hindi niya alam na mayroong sakit ang kanyang ama. Umuwi si Sheila na tila ba tulala at sising-sisi sa mga nangyari. Doon na napagbulay-bulayan ni Sheila ang mga napuna niya noon sa kanyang ama. At sinising niya ang sarili kung bakit hindi man lang niya nagawang isalba ang ama at siya pang naging dahilan para mamaalam ito sa mundo. Kinuha ni Sheila ang mga lumang gamit ng kanyang ama at doon ay nakita niya ang mga dokumento ng mga papeles ng kanyang ama patungkol sa sakit nito. Nakita din niya ang isang liham, tsaka binasa iyon habang patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha dahil sa sakit na nadarama. Mahal kong anak, alam kong hindi na ako magtatagal dito sa mundo. Dahil alam kong kaunti na lamang ang oras ko, mawawala na ako. Pasensya na dahil hindi ko nagawang magsabi sa iyo ng totoong kondisyon ko. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Pagbasa ni Sheila sa sulat. Napahagulgol na lamang si Sheila at hindi matanggap ang naganap. Matapos basahin ang liham ng ama, ay nakita ni Sheila ang impormasyon ng doktor na humawak sa sakit ng kanyang ama. Binasa iyon ni Sheila at nang malaman ng hospital kung saan nagpapacheck up ang kanyang ama noon, ay tumungo doon ang dalaga upang alamin ang sakit ng yumaong ama na hindi man lang ipinaalam nito sa kanya. Nang makarating sa ospital ay agad na hinanap ni Sheila ang doktor at hindi naman siya nabigo na makita ito. Excuse me, dito po ba nagpapagamot si Albino Morales? Tanong ni Sheila sa doktor. Yes, I am his doctor. Pero hindi na siya bumalik after our latest test. Sagot ng doktor sa dalagang si Sheila. Ako po ang anak niya. Wala na po si Papa. Gusto ko lang pong malaman kung ano pong sakit ng aking Papa at bakit hindi niya sinabi sa akin ang kanyang kondisyon. Diretsong tanong ni Sheila at nagsimula ng tumulo ang kanyang mga luha. So, you are Sheila. Nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong ama. To answer your question, may sakit ang iyong papa na bone marrow disease na kinakailangang operahan. Okay na sana ang operasyon. Kaso nung isasagawa ng surgery, biglang tumawag ang taong tutulong sana sa iyong ama para sa gastusin. Naninakaw daw ang perang itutulong sa iyong ama. Kaya sobrang lungkot ng inyong ama nang malaman ang balitang iyon. Hindi niya naman masabi sa iyo ang kanyang kondisyon dahil ayaw kanyang mag-alala pa. Mahal na mahal ka ng iyong papa. At malungkot ako na malaman na maalam na pala siya sa kabila ng matagal na pakikipaglaban niya sa sakit na itinago niya sa iyo. Paliwanag ng doktor. At labis naman ang hikbi ni Sheila nang marinig ang paliwanag ng doktor. Ibig sabihin,
Matagal na pong may sakit ng papa ko. Humihikbing tanong ni Sheila sa doktor. Yes. Tinatanong ko siya noon bakit hindi niya ipaalam sa'yo. Ngunit sagot niya ay abala ka daw sa iyong pag-aaral hanggang sa lumala na ang kanyang sakit. Lagi niyang katwiran ay ayaw kanyang abalahin. Pasensya na, Sheila. Gustuhin ko man na tawagan ka noon at ipaalam sa'yo pero pinakiusapan ako ng ama mo. Kaya ginawa ko lang ang kahilingan ng aking pasyente. Wika ng doktor kay Sheila. Labis ang sakit na dinaramdam ni Sheila at habang nasa koridor ng ospital ay nakita niya ang kaibigan na si Carla. Sheila? Nakikiramay pala ako sa pagkawala ng papa mo. Ayos ka lang ba? Tura ng dalaga sa kaibigan. Napayakap na lamang si Sheila sa kaibigan tsaka doon ay humikbi. Hindi niya akalain na ang kanyang pagiging ambisyosa ang nagdala sa kanyang ama sa kapahamakan. Agad rin naman na umalis si Carla dahil kailangan ito ng ina na naroon sa ospital na iyon. Umiiyak na lumabas si Sheila sa ospital na iyon at napaupo na lamang sa isang upuan. Nakayuko ang dalaga at saka nagsalita. Papa, I'm sorry. Alam ko huli na para matutunan ko mga bagay na ito dahil wala ka na. Magsisiman ako ng labis-labis ay wala pa din namang mababago. Sorry kasi hindi ko pinakinggan ng payo mo. Bakit ba kailangan na ikaw pang maging kabayaran sa mga nagawa ko? I'm sorry po. Sana mapatawad mo ko. Umiiyak na wika ni Sheila at labis ang pagsisisi sa kanya nagawa. Hindi niya lubos maisip na magiging ganoon ang kapalit ng kanyang pagkakamali. Sobrang guilty ni Sheila dahil sa pagkakamaling hindi niya na maibabalik pa. Grabe din ang iyak ni Sheila at napatingin na lamang sa paligid tsaka tumingala sa langit. Nalaman niya man ang kanyang pagkakamali at na-realize ang naging kasalanan ay hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanyang ama. Sinisi ni Sheila ang sarili sa mga naganap at sa pagkawala ng kanyang ama at hindi matanggap ang naging bunga ng kanyang maling nagawa sa kanyang kapwa. Sisihin man niya ang sarili ay wala na iyong silbi dahil naganap na ang bagay na hindi akalain na darating sa kanyang buhay. Hindi matanggap ni Sheila na hindi siya nakapasa sa pagsubok ng tadhana sa kanya. Kinuha niya ang pera at ginastos sa mga walang kwentang bagay na sana ay nagamit ng kanyang ama upang magpagamot. Sinisi ni Sheila ang sarili hanggat siya'y nabubuhay. Habang buhay na pinagsisihan ni Sheila ang naganap sa kanyang buhay at hindi na iyon maialis sa kanyang isipan at puso. Kahit anuman ang pilit niya na limutin iyon, ay huli na para sa kanya. Habang tumatanda si Sheila at kahit na nagkaroon na ng sariling pamilya, ay dala-dala pa din ni Sheila ang kanyang pagkakamali mula sa nakaraan. Habang buhay na bitbit ni Sheila ang masaklap na nakaraan na siya mismo ang tumahak. Ngayon ay namumuhay si Sheila kapiling ang pamilyang binuo kasama ang lalaking minahal niya at mga supling na kanyang tinuruan na huwag maging sakim sa anumang bagay. Hanggang sa ngayon ay sinisisi pa rin ni Sheila ang sarili sa pagkamatay ng kanyang ama at ang aral na natutunan sa nakaraan. Ngayon ay binabangkit ni Sheila sa mga supling at pinapangaralan ng mga ito. Doon man lamang ay makabawi siya sa nagawa sa nakaraan at hindi na maulit pa ang mga nangyari noon. Wala naman nakakaalam na naging kasalanan ni Sheila, bukod tanging siya lamang ang nakakaalam at maging ang matandang pulubi. Nagdusa si Sheila habang buhay at dinalang pagkakamali na hindi niya inaasahan. Naging mapait pa ng takbo ng buhay ni Sheila. Sinubukan niya naman na bumawi sa kanyang hinaharap. Tumulong si Sheila sa kanyang kapwa at kahit na hindi niya na naibalik ang pera sa nagmamay-ari, ay bumawi na lamang siya sa kanyang mga naging supling. Sa buhay ng tao, darating tayo sa puntong
Kailangan nating mamili kung sa tama bang gawi, ngunit tayo naghihirap, o sa madaling gawain na mabilis naman tayong aahon mula sa hirap. Ngunit tandaan, ano man ang iyong naging desisyon sa nakaraan, ay laging isipin na makakaapekto ito sa ating kinabukasan. Ang buhay ay tila ba isang nobela sa telebisyon. Merong lungkot, merong saya, at merong happy ending. Ngunit sa bawat happy ending, tandaan na may karugtong pang buhay natin. Hindi lamang sa happy nagtatapos ang kwento ng ating buhay. Maging mapanuri tayo sa bawat desisyon na ating gagawin sa buhay. Siguraduhin natin na wala tayong matatapakan na tao. Nang sa ganon ay wala tayong pagsisisihan pagdating sa dulo. Katulad na lamang ng kwento ng ating bidang si Sheila. Naging mali ang desisyon sa kanyang nagawa at labis niyang pinagsisisihan iyon sa kinabukasan. Tandaan na lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan. Mas maigi na lamang na maghirap tayo. At di sa dulo makakamit natin ang inaasam na kaginawaan. Huwag tayong manlalamang sa kapwa at laging isipin na gawin ang mabuti at tama. Kung tulad man ni Sheila ang iyong naging desisyon, matuto tayo mula sa ating pagkakamali. Ika nga, di baling maging tanga. At least natuto ng tama. Laging isabuhay ang pagiging totoo sa kapwa at may kaakibat na mabuting kahinatnan. Mahalin natin ang ating kapamilya at kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ngunit magtira din para sa ating sarili. Maging patas sa lahat ng bagay. At laging tatandaan, nasa tao lang ang gawa, nasa Diyos ang awa. Huwag nang hintayin pa na subukin ng Diyos ang ating pagkatao para lamang matuto. Kapag hirap ka na may Diyos na nariyan para umagapay. Kung naiiyak ka, manalangin ka at sa Kanya mo sabihin lahat ng iyong suliranin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!